Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang maray na aga po sa ko po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal, cyber warrant ipapadara sa 7 suspect duman sa Iloilo bomb threats. Destabilization plot laban kay President Bongbong Marcos, pignigaran kan ex-AAP chief. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, rehab ka na mga aking kriminal papakusugon ka na Senado. OFWs nagkauning impormasyon sa kinakamugtakan ni ex-representative Saldico. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, DFA kinalampag ni Congressman Chanco mapadapit sa pasaporte ni Saldico. Pagsampa ni reklamo sa Ethics Committee para kay Senadora Bato de la Rosa isinusulong. RTD system re-repaso na mga piking representante kakaruso na. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at siya na pagkatapos po ni Napagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indogabusa ko po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita ka na sa tuyang mga bareta na kita ngunyanda sa lado nasyonal. Sa tuyang bareta ngunyanda sa lado nasyonal. Dosentos katao ang sinasabing kinasuhan o kakasuhan na huli man ka na nangyaring makateritristi asin na kareribukan sa nangyaring rally ka na September 21
kinumpirmar kan Philippine National Police o PNP na maabot sa 200 na mga individual ang kinasuhan kasumpay kanda nangyaring kareribukan sa anti-corrupt rallies kana September 21 basado ki acting PNP Chief Lieutenant General o si Melencio Narvates Jr. Ang mga kaso ang may pagkasabot o pagkaarama sa pagbalga kan ley sa batas sa pambansa 880 arson, physical injuries as in inciting to sedition o sedisyon nagkapera sa mga ini ang pinagdadangugnakan na korte. Sabi kan na CIDG nakabali sa mga pinagkasuhan ang sarong kongresista o congressman, sarong retirado na alangkaw na general asin sarong negosyante alaga day muna pinagpangaranan mantang nagpapadagos pa ang ginigibong investigasyon. Kinumpirmar ngunyan kan CIDG ang pagsampa ng kaso laban man kay Cavite Congressman Kiko Barsaga ninuli man ka na inciting to sedition kasumpay kan mga rally kan September 21 asin na Oktobre 12. Inot na 200 katao kabali na ang 90 mga minor de edad ang pinagdakup asin na iyan sa nangyaring kareribukan duman sa Ayala Bridge sa Minjula kung sa inda duwa ang nagadan asin nagbungan ni na pangapudan gikan sa human rights group para mas maging may pit ana maximum tolerance sa partibismo kan mga miyembros kan kapulisan. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa Ladua National. Ipinagpayag na asinan na tuntunakan mga autoridad ang pinagtataguan ni Puraka, Pampanga Mayor Amy Capil matapos na ni Mailing kana iserbi ang warrant of arrest laban sa siya. Sa presente may nagpapadagos na arrest warrant si Capil matapos ininga isyuan kan Pasig Regional Trial Court Branch 265 kana nagtalikod na pizza 28 kada bulan kana Nobyembre para man sa pitong bilang kana graft charges ninuli man kan subuot negligence matapos natugutan sa saiyang banwaan an operasyon kanda Philippine Offshore Gaming Operator o PUGO haba na Lucky South 99 nasangkot sa sinasabing human trafficking asin iba pang mga illegal na mga gibo kanda nagtalikod na aldaw Nobyembre 30 kan iserbi an warrant of arrest sa arong ni Capil kan Philippine National Police kay banan an Presidential Anti-Organized Crime Commission PAOCC alaga din nagtrayumpo sindan na mailing anasambit na nga alkalde mantang sa official na online page kana Porac Municipal Government sinabi kani na mayo panin opisyal na payag gikan man sa alkalde sa presente subuot biniberipikar ni Capil an sa iyang legal team ana warrant ninuli taday subuot na ipaaram sa alkalde an mapadapit sa arrest warrant o digdi dai naresibi ana nasambit ng kopyada. Sa iba pang detalyes kanda barata sa Ladua National, inako ngunyan kanda Chief Economist kanda Pilipinas na si Secretary Arsenio Balisacan na malabong maabot ang target kanda economic growth para ngunyan na 2025 na nag-aabot sa 5.5% sagod ng 6.5%. Segunda sa sekretaryo, ang average gross domestic product para sa inot na tulong quarter kan taon nasa 5% hababa sa target kanda gobyerno. Difícil subuot na maabot ini maski na ang pinakababang target para man maabot nasa 5.5% ang pag ulan tungon yan na nataon kinakaipuhan na makapag-record ni na 7% sa uring quarter kan 2025. Pinagpaliwanag man ni Balisacan na pwedeng kalamidad
anda nagtama sa uring quarter kan taon kabali na anda mga bagyo asin man mga linog na nakaapektar sa mga economic activity ninuli man kan suspension kan trabaho asin man nga kan klase. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, tawan ni atensyon kan Commission on Audit COA anda dai pa nakulikta nga abuton sa 14.4 milyones pesos na foreign travel expenses kanda opisina kan presidente para sa manlain-lain ng mga official na gobyerno basado man sa datos kanda December 2025 sakop kan overdue amount airfare, hotel, asin man mga opisyal gikan sa national agencies, government-owned and control corporation, asin nagkaparang mga LGUs na nagbali sa presidential trips duman sa China, Japan, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Malaysia, Czech Republic, Germany, Belgium, Switzerland, asin man sa United States o sa Amerika poon kan 2022. Kabali sa daipa nagbabayad ang mga opisyal gikan man sa Board of Investment, Bureau of Internal Revenue, Department of Agriculture, Department of Finance, Department of Foreign Affairs, Department of Information and Communication, Technology, Department of Interior and Local Government, Department of Justice, Department of Migrant Workers, Department of Public Works and Highways, Department of Tourism, Department of Trade and Industry, pati naman ang representante gikan mismo sa Kongreso asin man Senado, National Security Council, Presidential Communication Office, Presidential Management Staff, Radio Television Malacanang Senate of the Philippines, asin man Technical Education and Skills Development Authority, asin LGU Arucan Bacolod, Sultan Kudarat, asin man Tawi-Tawi, basado sa kuwa digdi haros 2 taon na anda iba sa mga dai na babayaran na advance ka na opisina ka na presidente asin maski nga niya nakapagpadara na sindanin billing mayo pa nin follow up na naipapadara. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang barata ngunyanda sa lado nasyonal, ana opisina kana Vice Presidente kana Republika kana Pilipinas sinasabi na subuot digdi anda pinagatuyaw kana COA sa kakulangan kana mga dokumentos ni na aabuton sa 110 milyones pesos na welfare goods. Tuyaw kan Commission on Audit COA anda kulang kakulangan kan mga dokumentasyon kan opisina kan Vice Presidente na si Sara Duterte sa pagduhol kan naabuton sa 110.1 milyones pesos na welfare goods kan 2024. Sigun sa COA, mayo ni na naitaong verified master list of beneficiaries situation report asin na mission order para sa tabang na nagkakantidad 61.8 milyones pesos na mga dokumentong dapat ipreparar antes man ang distribusyon na diskubre na may aabuton sa 641 1,890 pesos na in-kind donation na naiduhol nin mayong kompletong mga papilis asinigwanin 26.1 milyones pesos na welfare goods na scanned copies sana anda napabarata na ipinagasumiter kontra sa requirement na original documents. Apwera kaniya pinagpayag kan COA na naoktaba na anda saro sa gud nga 6 na bulan na pagsumiter kan na request asin issues slips RIS asin manda 38.3 milyones pesos na distribution mayong slip number sa tamang oras kaya day masiguro kan audit team ang dakul na goods
asin man basado sa pagpili kan mga benepisyaryo. Pinagatawa na ni advice kan kuwa an opisina ni Sara Duterte bilang Vice Presidente. Napakarayon ang pagproseso bunga naman kan Disaster Operation Manual asin sigurado na kompleto ang mga dokumento antes pagkatapos kan distribution. Sinabi pa man kan OBP na sinda masunod sa mga rekomendasyon asin na magpapasunod kan corrective measure. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitang unyan sa lado nasyonal, pinagkumpirmar ngunyan kan Department of Foreign Affairs DFA na nagdadanay na aktibo o may bisa paman giraray ang pasaporte ni dating ako Bicol Congressman Saldico. Ninulit Mayo pa ni magkakadigong court order na nagsusugo sa sinambit ng ahensya na kansilaron ini. Basado sa Department of Foreign Affairs, pwede man subuot na makansila ang pasaporte kapag igwananin pinal na kasuguan ang korte. Bunga naman kan New Philippine Passport Act, pagirumdum paman kan DFA na tulong dahilan subuot ansako para man sa pagkansilakan passport. Inot na kung sarong puganti ana may kaput. Ikadua, kung natulad sa kasong kriminal. An ikatulo, kung ana pasaporte piki o tinampered. Subuot Mayo na nabanggit ada sa presenteng kaso kaniyo ni ko magigirumduman nagbutas ko sa laog mismo kana Kongreso matapos na masangkot sa subuot anomalya kickback asin ghost project sa flood control project asin sa presente na atubang sa graph malversation kasumpay kan 289 million pesos na flood control project duman sa parte kanawan Occidental Mindoro. Sa ibabang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, ingkaminar naman kanda gobyerno piga ingkaminar ang mga Pilipino duman sa parte mismo kana abroad na magtabang para man maaraman kung saan nagtatago ngunya na si Saldico and pagagad ni tabang kanda gobyerno sa parte kanda mga Pilipino na yaon duman sa abroad tanganing mapadali ang pagdakop o pagpapabalik digdi sa Pilipinas kiko para atubangon kani ang mga kaso ni graph na pinagasampa sa saya. Ini matapos sabiyon kan Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla na pinagtutubudan nagtatago duman sa Portugal ang dating congressman asin posibleng naggamit nin Portuguese passport. Nahaloy na subuot na nakuha asin ginamit ngunyan para man makapagbiyahe duman sa parte mismo kan Europa. Dainaman na makumpirmar pa kan sekretaryo kung regular na yaon dumada sa parte kan Portuguese asin nagagamit kan regular na Portuguese passport ang ginamit ni Ku o kung nag-abil siya nin Golden Visa Program duman sa parte kan na Portugal na nagtataon nin 5 taon na residency permit sa mga dai o bakong mga namamanwaan kan European Union karibay kanda investment na nagkakantidad 500,000 euros o katumbas kan 34 milyones pesos. Ipinapaubaya man kan sekretaryo sa parte kan Department of Foreign Affairs ang pagduduhol nin mga impormasyon kasumpay kan napabareta na Golden Visa na kaput-kaput ngunyan kan padagos na nagtatago na si Saldico. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa satuyang barata sa lado nasyonal sa kamugtakan gu na kita kanda
panahon. Alangkaw ana tsansa na mabilog bilang sarong bagyo ang pinagbabantayan na Low Pressure Area LPA sa luwas kan Philippine Area of Responsibility o FAR sa masunod na 24 oras. Basado yan sa State Weather Bureau. Oring namataan, ana nabibilog na raot nin panahon o bagyo sa distansyang 1,275 kilometers sirangan southeastern parte kan Luzon. Sa oras na maglaog ini sa PAR, aapodon ining Wilma base sa forecast pinaglalauman na malandpol ini sa parte kan Eastern Visayas o duman sa Caraga region. Alagad sigun sa Weather Bureau, anasambit ng forecast sa track kan LPE may halangkaw na uncertainty. Alagad iyan ang pinagatatawan ni advice o pagirumdum ang mga yaon sa parte kan Bicol Region, Eastern Visayas asin man Mindanao na mag-ingat sa mga pagbulos kan uran na mapuon iyan sa aldaw kan Biyernes, Disyembre 5, 2025. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal o lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, pinagsubahan ni padagos na kinukuto asin nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa. Si Senador Ping Lacson sa suba kan padagos-dagos na nagtatago-tago na si De La Rosa. Sinabi kani na dadaugon subuot ni Senador Ronald Bato De La Rosa ang record ni Senador Ping Lacson pag-abot sa pagtago-tago sa mga autoridad. Ini ana suba ni De La Rosa kilakson kanda minsan nakaulay ang duwa kanda nakalisa na simana asin na nagkalisa subuot na mag-arangkada ang budget deliberation kanda Senado. Basado man kilakson sa saindang group chat na sinasabing gabus na mga senador kinumusta ni Bato De La Rosa. Pa suba-subuot na sinabi ni Lacson kay De La Rosa na magtago siya nin maray sa mga autoridad tanganing da siya makua. Sinabi ni Lacson na anpasubang iyan ninuli tasagkod ngunyan garo digdi nakatago si De La Rosa na day manap-hanap kana mga autoridad. Maski na ngani mayo pa maning kumpirmasyon na ini aaristaron na ninuli man kanda kaso na ipinagasampa sa iya duman sa International Court. Nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, si Catriona Gray nangako nga padagos na lalabanan ang irregularidad sa partibismo kanda Pilipinas. Nangako si Miss Universe 2018 na Catriona Gray na magpapadagos kaning lalabanan ang mga sinasabing korupsyon na irregularidad sa partibismo kana nasyon matapos na magtaram sa trilyon peso March kada Nobyembre 30. Ginamit kani an sa iyang social media kan December 1 tangani mad na inkaminaron ang gobyerno na aksyonan ang nasambit ng korupsyon. Sa iyang Instagram post pinagpahig kani na bako lang kwarta ang hinabun kundi ang parte kanda potoro digdi pinagapapangadji kaniya para man sa mga aki na sinasabing flood control palangdayan, paano pa ang edukasyon, agrikultura, health, ports asin airports, taxes. Binanggit man ni Catriona na ana epekto kan sinasabing korupsyon
sa partibismo kan puturo kan mga Pilipino asin iba pa nga sektor. Dagdag pa kan dating beauty queen kinakaipuan subuot na magpuon asin maglaom ang Pilipinas sa parte kan mga maarabot na mga aldaw. Pero oras na labanan dai na subuot kinakaipuan pa nga iwalat. Sinabi pa man kana sambit na nga opisyal na and Pilipinas ngunyan patos-patos subuot ninda irregularidad o kontrobersiya kaya dapat digdi magkaigwanin pagtatarabangan ang mga sibilyan asin man ang mga yaon sa partibismo kan gobyerno tanganing liwat na makabangon ang nasyon. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal. Si BP Sara binisita na naman anda sa iyang ama duman sa partibismo kanda detention cell sa ICC. Nagbisita si Vice President Sara Duterte sa iyang ama na si Digong Duterte. Dating presidente kana Pilipinas duman sa ICC Detention Center sa Netherlands kung sa ini ang nakakulong ang pagbisita ni Duterte o ni Sara. Ginibo ka nagtalikod na aldaw ka na Lunes basado sa partibismo kanda payag ni Sara pig banggit asin na napag-urulayan ang mapadapit man sa subuot salud kanda dating presidente sering man ang politika alagad da ininda pinag-urulayan ang pagbasura kana ICC sa interim release kaini. Politika pa man giraray ang nasa isip ni Digong asin ni Sara Duterte maski ngani si Digong nakakulong na duman sa partibismo kan ICC alagad ana isip kani puro politika pa man giraray. Iyan ang napag-urulayan ninda ni Sara Duterte kan magbisita kan Lunes duman sa Netherlands. Magigirumduman na kan Biyernes digdi pinag-nigaran asin ibinasura kan apil o kan apil sa chamber kan ICC ang apelasyon ni dating Presidente Duterte para sa conditional release sa inot ng ibinasura kanda pre-trial chamber kanda September. Ipinagpayag ni Sara Duterte ang pasasalamat kanda dating presidente sa mga Pilipino na nagsusuporta, nagtitipon sa parte kan luwas kan ICC sa tao kan malipot na panahon. Manta nga ipinagpapadagos kan ICC Office of the Prosecutor ang preparasyon para man sa confirmation of charges sa hearing laban kay Duterte na kung saan pinag-uktaba kanda Mayo pa manin petsa matapos na digdi ipirit kan sa iyang kampo na da isya fit to stand the trial. Pigpa para sabi kan abogado ni Duterte na Mayo subuot sa partibismo kanda maraya nakamugtakan ka na salud si Duterte alagad sa pag-ulay-ulay ni Duterte sa kama na ni Sara. Digdi na pagaraman na puro politika ang nasa tuktok o isip ni Digong. Iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalles kana mga barata sa lado nasyonal ang partibismo kana mga kongresista o mga mambabatas isinusulong ang pera bill para man sa gabus na mga representantes o mga empleyado kana gobyerno. Formal na ipinagasampa ni Deputy Speaker asin TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza ang dagdag na pera bill o ang pinagapod na House Bill 6537
Ang lakdang na ini isinagibo kasabay kan selebrasyon kanda pagrumdum kan National Government Employees Week na ubetong matauanin dakulang kaginhawahan asin seguridad sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Basado sa pwesto ni Representative Mendoza, anda importante kana pera iyon na ilang gikan sa presenting 2,000 pasiring sa dakulang kantidad na 7,000 na pesos. Afuera kan bagay na niya ang prosopwestong ley may hobeto man sa provision para man sa pagpapasunod kan automatic inflation adjustment. Yan and nangangahulugan na halaga na pera ang subuot pwedeng baguhon basado man sa ipinagtalaan kan Department of Budget and Management DBM bunga kana pagbabago kan inflation rate. Dagdag pa kani ang pera ang magdadanay na non-taxable, gustong sabihin daima sa irarom sa anuman na klase nin buwis. Sa iba pang detalles kan mga barata pakitangunyad sa lado national pigtawanin advice kan mga kongresista ang Department of Education DepEd na maging maingat asin na isa alang-alang ang mga praktikal na aspeto arog kan logistic kapasidad na magresibikan mga pagbabago antis na dagos nang paiwason ang school-based feeding program. Ginibuan na mga ini asin na pahayag sa tawan kan busising pag-aadal asin na pagtratar kan House Committee on the Basic Education and Culture manugod man sa prosopwestong batas na obheto na ibali ang gabus na mga estudyante poon kinder sagkod ng grade 6 o grade 6 sa SBAP. Igwaman nin prosopwesto na pinagsasaalang-alang ang posibleng pagpapaiwas kada sambit ng programa tanganing masakop pati ang mga estudyante sa ring man mga junior asid senior high school na nakakamati ni na kakulangan sa lado ka na nutrisyon. Basado kay DepEd Bureau of Learner Support Services Director Miguel Angelo Mantaring, ang parte mismo kan departamento bukas sa nasambit ng ideya sa pagpapahiwas kada sambit ng programa tangani man na masakop ang gabus na mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa intirong Pilipinas. Sa iba pang detalles kan mga barata pakitangunyad sa lado national. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado national, si Puraka Mayor Jaime Capil nagsurindera asin nagsampa ni na piyansa duman sa siyudad kan Pasig. Nagsuko na asin na tulos na nagsampa nin piyansa si Puraka Mayor Jaime Capil sa korte duman sa Pasig City may relasyon sa kaso kading 7 counts kana grafa kung sain kabali niya o kaibanan niya ang abogado kaniya na nagbayad nin piyansa na nag-aabot sa kabilugan na 630,000 pesos. Ninuli kaniya daina ipinagpaluwas kan korte ana arrest warrant laban sa nasambit ng alkalde. Ipinagtalaan man sa pitsa 11 kan bulan kan Disyembre ang arraignment para man sa pre-trial kan sinambit ng kaso. Enot na ipinagpayag ni Capil na daiini nagdatago asin digdiya masunod din sa itinalaan kan lay. Temporaryo kani ana mga pinasalamatan man kani ana mga suportador, mga barkada kana sa indang pamilya ninuli kana padagos dang suporta sa iya kan Abril ngunya na taon pinatalsik kan Office of the Ombudsman si Capil asin na digdi huli man kan sinasabing gross neglect of duty na may pagkasabot sa operasyon kan Puguhav sa Lucky South 99. Maski nga ni suspendido
and nasambit ng alkaldiya ng gana pa man giraray bilang alkalde si Kapil kan Mayo 2025 election. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado national. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga barata sa lado national, preparadong magpasairarom sa lifestyle chika and first family matapos na magluwas ang mga barata na nakaresibinin kadakol na pundo sa nakaaging tulong taon ana balwarte kan mga Marcoses duman sa Ilocos Norte. Basado kay Presidential Communication Undersecretary Claire Castro na ipapaubaya na lang ni President Ferdinand Marcos Jr. sa aki kani na si Ilocos Norte First District Congressman Sandro Marcos and pagsimbag sa nasambit ng aligasyon poon kana subuot digdi magbukas ana nasambit ng issue kana subuot dagdag asin dakul na mga pundo na ipinagatagama duman sa parte kana Ilocos Norte. Ipinagpayag na bukas asin na preparado ngunyan ang first family sa anuman na lifestyle check. Magigirumduman nagpaluwas asin na nagluwas ang mga barata ang Philippine Center for Investigative Journalism PCIG na nakakuha ana Ilocos Norte nindakulang party na abuton sa 1.2 trillion na allocable funds para sa nasambit ng probinsya. Ang mga detalyes kan mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabanin Karawat pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwat sa satuyang barata ngunyad sa lado lokal. Sa satuyang barata ngunyad sa lado lokal, mayo ni na untok sa pagtaon ni na tabang sa paaginin serbisyo medikal ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pagimana ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Kasud ma pig dumanan na naman kan grupo kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur and party kan barangay kan Dalipay Milaor Camarines Sur unsa ina nakapagduhol nin libreng medical mission manlain-lain na mga klase nila laboratory test dangan na mga bulong matyaga man na ini pinag-atendiran kan mga doktor asin mga nurses ana mga residente sa urog na duman sa mga nangangaipo kan atensyon na medikal. Kaya digdi padagos ada paglapigot kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na matustusan ang pangangaipo kan mga taga-probinsya sa pagduhol kan serbisyong medikal. Ini tangani man na makalibre na ana mga ini sa saindang pagpapalaboratorio asin bada pagpapacheck up sering man makakuha pa ninda libreng bulong. Nangako ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Governor Elry Villafuerte na mas lalo pang papakusugon ang mapadapit man sa serbisyong salud o ang parte mismo kana healthcare program sa parte kana probinsya kan Camarines Sur tanganing gabus maserbihan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur urog na sa paagiman ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi asin man ni Congressman Migs Villafuerte kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Penro nagpagirumdum na bawal da nga putulon an puunin kahoy na natumba huli sa bagyong uwan kaniguan. Buyet Padere sa detalye. Nagpagirumdum ang Penro na bawal ang pagputol kan mga nakaturumbang kahoy huli sa bagyong uwan na mayong magkakanibong dokumento sigon sa Penro kay puang magkuaning permit halis
o asin magbayad kan administrative fees sa ilang opisina. Ang pwede subot magtawan ng ating permit kan sinabit ng ahensya ang mga kahoy na napukan sa daga na igwang titulo o sa laog kan pribadong daga sa mga gustong ipalaga dahil itong bangkahoy sa pagyo kaipuan kan permit arog kan request na naka-address sa Penro. Authenticated copy hali sa registry of deeds, certification of interposing no objection hali sa barangay captain o mayor sa lugar, administrative fees na nasa 86 pesos at inventory fee na 1,200 pesos per hectare. Para sa BBS News, Boyd Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga nagbabaga nga mga barata sa lado lokal. 18 anyos na lalaki ada piga aresto kana mga miyembros kana Philippine National Police. Iyan ninuliman kana kaso ni na panalulugos dahil nakasalbara sa partibismo kana mga miyembros kana PNP ang sarong 18 anyos na lalaki kan ini madakop kan mga autoridad ninuliman kana kaso nga statutory rape dinakop kana mga miyembros kana PNP sa Bicol, partikular na duman sa Banwaan kana Pulangi sa paagimana kana mga miyembros kana pulis ang sarong 18 anyos na lalaki kasumpay kan kaso nga statutory rape ini dinakop duman sa Gabo na Pulangi kaanda nagtalikod na banggi basado sa report kan nasambit na nga hipatura isinagibo ang operasyon sa koordinasyon kan Provincial Highway Patrol Team basado man sa ipinagpaluwas na order to take custody ang suspect kinasuhan ng duwang bilang nina statutory rape sa irarum kan Article 266-A kada Revised Penal Code na pinag-emyendahan sa irarum kan Republika ka 8353 asin man na Republika ka 11648 na may nakatalagang piyansa sa kantidad na 200,000 pesos kada bilang matapos ang pagdakup pinaaram sa suspect ang dahilan kan pagkakadakup sa iya asin kan sa iyang mga diretso sa irarum man kan konstitusyon kan Republika kan Pilipinas digdi ipinagpasairarum man ini nin medical attention tangani man na digdi ipaaram sa partibismo kan sa iyang pamilya na mayo nin pangkukulog na pinaggibuan mga autoridad durante kanini dakupon. Ini ang dagos ng piglaog asin pinagpadlakan ang silda na sa iyang nakukulungan. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal ko ununtan din niya magali kay Darrell Banyas. Darrell. Sigun kay Dr. Thomas Moll, medical personnel kan Provincial Health Office, nag-opresalsin din kompletong serbisyo para sa mga inmates diyan sa Tinangis Jail, inuli sa importanteng mabulong. Orog na taosong niyan ang mga infectious disease, arog kan problema sa baga, kung igwasindanin x-ray, kaya nagkaigwasindanin na mga pag-medical mission, igwasindanin x-ray, asin man pan CBC, hearing man urinalysis, asin igwaman mga available na bulong para sa mga nagme-maintenance ng mga preso. Labian kaugmahan kan mga persons deprived of liberty, pinulit na kulang tabang subot sa inda ang lakdang na inikan gobyerno probinsyal, orog na tamayo man sindang pamilyang maasikaso sa laog, kung igwang helang, asin minsan mayo pa manindalaw. Igwaman bados na naka-aprobetsar kan serbisyong medikal, asin dakulaan pasasalamat kay Governor Henry Villaforte sa tabang na ini para maataman ang salud niya, asin kan sa iyang umboy sa tulak. Nagpasalamat man si Rodel Prescuela, ang warden kan Camarines Sur Provincial and Penal Farm sa suportang nare-receive orog na sa regular na monitoring sa salud kan mga PDLs. Sinabi kan warden na kung ordinaryong mapa-check up sa luwas ang mga preso, kay puan pa ang court order, alaga din huli sa araw kaning medical mission, regular na na-check up ang mga ini, asin man na agapan na mabulong ang mga helang.
maawat ka na LGU Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Elry Villaforte na masimbagan ang gabos na pangay pumidikal kan gabos na mga taga Camarines Sur na ibahan na ang mga persons deprived of liberty. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang LTO sa Kabikulan nagtaon na pag-training sa defensive driving hazard mapping sa DARA RPMO. Mas pinakusog kan Land Transportation Office LTO Bicol ang kaaraman kan piling mga miyembros kan Department of Agrarian Reform DAR Regional Project Management Office sa Kabikulan sa paagiman kan isinagibong training sa defensive driving as in hazard mapping sa Il Palacio Old duman sa parte mismo kan regional office kani o bato kana sambit ng aktibidad na matauanin na mas maiwas sa partikular na anda mga driver nin tamang estratehiya asin kaaraman tanganing mas maging preparado sa sitwasyon pwedeng magbunga ni na aksidente sa parte mismo kana tinampo nakakatabang man ini tanganing mas matauan ni na proteksyon anda mga RPMO drivers an sa indang mga pasayro aral daw sa pagbiyay basado sa LTO sa Bicol Transportation Regulation Officer 2 Cesar Byron S. Sias. Importante ang arog kaning mga training tanganing maiwasan, mabawasan ang mga dai pinaglalauman ng mga insidente sa tinampo asin digdi mas lalong maaraman an mas marhay asin responsabling mga tsuper tinawan doon kaniya na dakulang tabang ang dagdag na kaaraman tanganing maiwasan ang mga aksidente arog kan dai pa sa nangyaring fatal crash o dai pa sa nanaloy na nangyaring fatal crash duman sa parte kan Kamalig sa probinsya kan Albay pinaglalauman na magpapadagos-dagos ang DARA RPMO sa paggamit kan mga nanodan na parmanda digdiya mapalangkaw ang grado kan kaligtasan asin disiplina sa parte mismo kan tinampo. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal bilang pakikisumaro asin selebrasyon kan World AIDS Day nagsagibo ang Department of Social Welfare and Development sa Kabikulan nin libreng HIV counseling asin man na testing para man sa indang mga personay asin na partner stakeholder kanda nagtalikod na pitsa uno kan bulan kan Disyembre 2025 pinanginutan ini kan Protective Services Division PSD katabang ang Sustained Health Initiative Incorporated o SHIP na nagatudman ng komprehensibong orientation na accessible na counseling asin na confidential na serbisyo sa gabus na nakisumaro kabali na ang mga partisipante gikan sa parte kan community college sigun sa DSWD sa Bicol bilang parte kan kampanya nagdulmanin mga information materials mapadapit man sa HIV prevention treatment asin suporta para sa person living with HIV. Iyan kasumpay man kan pagduhol kan libreng condoms, lubricants bilang parte kan pagpapakuriyat kan responsableng pakikipagtalik asin pag-iwas sa sexually transmitted infection STI mantang nakisumaro man ang onsing crisis intervention section CIS satellite offices sa parte kan Rion Bicol sa pagiman kan pagsasagibo kan sa indang kanya-kanyang mga advocacy activities para manda sa mga kliyente asin mga benepisyaryo. Basado kay Regional Director Norman Isa Laurio o beto kada sambit ng aktibidad paiwason ang kaharaman kan publiko ing kami naron
amay na pagpapa check up asin na labanan ang padagos na stigma kan HIV AIDS orog na ang workplace siniguro kan DSWD sa liderato ni Secretary Rix Gatchalian ang padagos na pagdul kan pinagsasabing psychosocial asin financial assistance ang pagsilibrar kana kapariyong pangako ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na isulong ang mahiwas na akses sa pagbulong asin sarong parte mismo kana gobyerno na mayo nin sinasabing diskriminasyon. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, mas lalo ngunyan na pinagpapakusog ang kampanya kan Bureau of Fire Protection BEP Bicol para man sa ligtas na Kapaskuhan. Pinagpuunan na asin padagos na pinagpapakusog na ini kan Bureau of Fire Protection BEP Bicol ang sindang kampanya para sa sarong ligtas na Kapaskuhan sa mga komunidad sa rehiyon Bicol sa paagiman kan paglansar kan pinagsasabing Oplan Paalala Iwas Potok 2025. Basado yan kay Cherry M. Brigula, Public Information Officer kan Bureau of Fire Protection sa Kabikulan sa presente na subuot nakakuryat sa mga tinampo sa bilog na Riyon Bicol ang mga tauhan kan Bureau of Fire para man isagibo ang information drive mapadapit sa mga dapat nagibuhon asin iwasan bilang preparasyon sa papaabuton na nakapaskuhan para man digdi magdanay ang kaligtasan kan mga Bicolano. Maigpit subuot na pinagpapagirumdum sa mga Bicolano na isaalang-alang an sa indang kaligtasan sa gabos na oras bako lang sa laog kan sa indang mga harong o residensya kundi pati naman sa luwas kani. Tinawandoon kani ang importansya kan pag-iingat sa mga pinili o binabakal na mga pangdekorasyon para man sa Pasko tanganing day ini magatud nin kasulo o anuman na insidente. Sa satuya ngunyan na barata kita ngunyan sa luwas kana nasyon. Sa satuyang barata ngunyan sa international sa international ana Estados Unidos de Amerika kapaagi ka na presidente kaniya na si Donald Trump sinasabi na ana ex-Honduran President Hernandez nakalibre matapos tawanin pardon kan Amerika sa paagi kan na presidente kani na si Trump. Nakalibre sa karsil si dating Honduras President Juan Orlando Hernandez. Edi matapos tawan siya ni na pardon ni US President Donald Trump kan nagtalikod na aldaw kan Martes o kasudmang pagkaaga dagos na nakalibre sa karsil sa high security facility kan USP Hazelton sa Wisa, Virginia. Si Hernandez magigirumduman na digdiya napatunayan na guilty si Hernandez kada Marso 2024 ninhuli man kana pagpuslit ni nasa 400 na tuniladang cocaine duman sa Amerika o sa US asin hinatulan na makulong nin 45 taon. Paliwanag ni Trump na digdiya nakaresibi si Hernandez nin bakong tamang mga makukulog na mga pagbabatikos sa parte mismo kana social media. Nagpasalamat ang agum ni Hernandez na si Ana Garcia de Hernandez ki Trump ninuli kan ipinataw kaning pardon. Si Hernandez gikan sa National Party na nagserbi bilang presidente kan 2014 sagkod na 2022
asin na-extradite ini sa US kan Abril 2022 para sa pagdangog kan kaso kan nasambit ng dating pamayukan o dating pamayukan na Honduran. Sa satuyang barata ngunyanda, barata kita ngunyanda sa kinabana ninda Karawat. Sa satuyang barata sa kinabanin Karawat sa party kanda basketball sa NBA. Napugulan kana Miami heta ana sa iyang comeback kana Los Angeles Clippers sa score na 140-123. Ipinamati kada team kan hit ang 31 puntos na dominance laban man sa Lakers sa pagtatapos kan third quarter. Alagad pinagpirit paman giraray kan Clippers na parauna sa paglaog kan fourth quarter. Naggibo kan nasambit ng kupunan ang impresibong 41-26 round sa bilog na 12 minutos kanda nasambit na nga laban. Alagad nawalat ang 17 puntos na bintay kan Miami sa pagtatapos kanda regulasyon. Dalan tanganing digdi makua kanda team ang ika-16 na kapangganahan ng ganaan Miami na kung saan pinagadominar ang laban sa tao kan sabay na pagkawat ninda Kawhi Leonard, James Harden asin naggibo si Kawhi nin 36 puntos. Alagad sulaminting 11 puntos lang ang naiambag ni Harden. Iyan mga tugang anak kateripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa engineering department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis, ako po ang sedong para bareta si Jonel Cuba. Mabalos kan sedong pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Salamat po basta bareta sigura. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:08. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugat rin na ako sa si Jonel Cuba. Sa headlines kita kana sa tuyang mga barata pa kita mungyada sa lado lokal. Gobernador El Rey Villafuerte nagasumpa na bilang pamayukan Regional Peace and Order Council sa Kabikulan. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal. Presyo ka na mga barakalo na padagos na nagamamahal sa parte mismo ka na merkado ka na syudad ka na naga. Gender sensitivity training and orientation na pinagagibor man sa parte mismo ka na banwaan ka na Ragay, Camarines Sur. Alkalde ka na banwaan ka na Ragay, Camarines Sur nagtaunin na ayuda sa paagi need mga fishing equipments sa mga parasira duman sa banwaan ka na Ragay, Camarines Sur. Bumili ka padagos na nangangapudan sa parte ka na mga botantes na magparehistro na. Granada na kuha sa parte mismo kada sarong eskwelahan dyan sa banwaan ka na Minalaba ka Camarines Sur.
Ang mga headlines kan mga bareta and mga detalyes at yan pagkatapos ni na pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang maray na aga ako si Jonel Cuba sa detalyes na gidakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal o lado lokal. Formal na nagsumpa si Camarines Governor El Rey Villapuerte bilang bagong Regional Peace and Order Council RPOC Chairperson kanda Bicol Region. Matapos ini naibugtak ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin pinanginutan ni DILG Secretary John Beca Remulla na yumanan chairman kan National Peace and Order Council NPOC ana pagsasagibo kan nasambit ng panunumpa sa iyang pahayag tinawan doon ni Governor El Rey Villapuerte na bilog na puso niya nga inaako ana misyon na panginutan ana Riyon Bicol sa pagsulong kana katuninungan, seguridad asin man karahayan. Ipinangako kaniya na tututukan ana paggibunin sa runga Bicol na ligtas na istaran na sinasabing may paglaom pagyaman asin na karapatan na dapat subuot na padanayon. Dagdag pa kani bako lang subuot digdi papadanayon na ana katuninungan sa partibismo kan Riyon Bicol kundi urog sa gabos napapaywason ana pag-asenso asinda bako lang na magdanay sa partibismo kan urulay kundi mamatian mismo kan kada pamilyang Bicolano. Ada kapag tiusan anday dapat na ikonsidera na digdiya nakatalaan bilang sarong kapaladan kundi sarong laban o hamon na kinakaipuan digdiya dapat maresolberan siniguro ni Congressman o ni Governor El Rey Villapuerte an mas pang pinatibay na koordinasyon kay banan an uniform services, national government agencies, local government units asin mga komunidad tangani man na makamtan ano betong magkaigwa nin mas ligtas asin na asinsadong Riyon Bicol. Padagos para man sa maray na Bicol, sabi pa man ni Governor El Rey Villapuerte, kasabay kan pangapudan kan pagkakasararo para man sa katuninungan asin pagkakaigwanin progresibong Bicol Region.
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, COMELEC na nga pudan sa mga eligible na mga butante na magparehistro para man sa iski asin barangay eleksyon. Buyet Padere sa detalye. Nagpapalagos ang voters registration kan COMELEC para sa barangay asin Sangguniang Kabataan election sa taon 2026. Alagad aminado ang ahensya na hababa paanbilang kan mga bagong butanteng nagpaparehistro. Sigon kay Election Officer Atty. Mike Julia, mas kadit ang mga nagpaparehistro sa indang opisina kumpara sa mga satellite registration na ginagibo sa mga barangay para maingkamera ang mas dakol ng mga residente na magpaluwa o nagpaluwas ang COMELEC kay mga schedule kan satellite voter registration sa mga barangay na ang katuyan. Maabot ang mga kwalipikadong botante at madagdagan ang numero ng mga rehistradong mabali sa eleksyon. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sinuspindi kasudmaan na klase sa Antipolo Elementary School sa Banwan kan Minalaba ka Camarines Sur matapos makakuha subuot nin hand grenade sa basuraan kana sambit na nga eskwelahan. Basado sa inisyal na report, pasado alas 9 na pagkaaga kan madiskubre ang granada mantang naglilinig ang mga magurang sa laog mismo kana sambit na nga campus. Tulos man isinagibo kan nasambit na nga administrasyon kan eskwelahan ang evacuation kung saan pinagdara sa ligtas na lugar ang mga estudyante, mga paratukdo asin iba pang nasa laog kan eskwelahan tanganing maiwasan ang anuman na peligro. Kasabay kan na bagay na niya nakapagrespondi man sa lugar ang mga miyembros kan Philippine National Police o PNP, BAM Squad asin man mga investigador tangani man nabusisiun ang granada asin siguraduhon naligtas ang bilog nakapalibutan kan eskwelahan. Padagos ang investigasyon kung paano napadumanda ang nasambit ng pampasabog o granada sa laog mismo kan eskwelahan. Nagpapadagos na suspendido kasudma ang paglaog sa klase maantang pinagalat ang opisyal na deklarasyon kan mga autoridad manugod man sa nasambit ng sitwasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, mga health expert nagpatanid sa paggamit nin VIF. Daryl Banya sa detalye. Dapat ko ng alternatibo para mainaan ang pagsisigarilyo. Mas nakulang problema pala ang resulta ninhuli sa naglalalang paggamit ka na vape na nagresulta nin addiction o rugna sa mga jóvenes. Ang bagay na ini ang ikinakaadit kan mga health expert, Provincial Health Office ka na Camarines Sur o rugna ta nagkuriyak asin man na o ang mga jóvenes na naaadik sa vape. Pinahayag ni Shernes kan Shernes Anabelo, Health Officer kan PSO Camarines Sur, na dahil na magprobar ang mga joven kan paggamit kan vape, minulit na difícil na subuot mapundo kung mapukna na ang paggamit kay ni. Katakod kay ni tinutulod kan DOH ang total ban sa vape matapos ikondenar ang padagos sa panlulokong marketing kan vape product. Base sa pahayag ni Health Secretary Ted Arbosa, sala ang mga promosyon na nagpapabisto na mayong nikotina ang vape asin pwedeng gamiton alternatibo sa sigarilyo. Tinawandoon kan ahensya na ang vape, igwa ka nakakadanyos na kemikal, gikan sa aso asin mismo sa aparato. Tuksuman sa mga jóvenes ang makulor na pakete asin man lain-lain na flavor kaini. Base sa 2019 Global Youth Tobacco Survey, nagluluwas na saro sa lambang jóvenes na Pinoy na ang edad 13 hasta 15 anyos nagagamit ka ng vape. Pagiramdam kan DOH na nakakagadan ang paggamit kaini asin man kan sigarilyo asin pwedeng magresulta ng cardiovascular disease, cancer asin man hilang sa baga. Kaya nangapudan ang mga health expert o rugnaan na Provincial Health Office kan Camarines Sur na di kaya ng paggamit kaini para sa kaligtasan kan salud. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta
sigurado. Ay iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mas lalong nagiiwas ang bilang kan mga banwaan sa laog kan probinsya kan Camarines Sur na opisyal nang ipinagdeklara bilang mga sinasabing Stable Internal Peace and Security o SIPS. Padagos na matrayumpo ang kampanya kontra sa lado kan insurhensya asin na matibay na relasyon kan gobyerno asin man kan komunidad digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Pinapahiling na talagang matuninong ang probinsya kan Camarines Sur sa tabang kan liderato kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador El Rey Villapuerte asin man kan tropa kan Puwersa Armada kan Pilipinas o Philippine Army asin man kan Philippine National Police. Dai pa sa nanaloy isinagibo duman sa banwan kan Pili Camarines Sur ang ceremonial declaration of insurgency status stable internal peace and security na pinaginutan ni Municipal Peace and Order Council. Kaibanan man ang Committee Chairman on Revision of Laws and Ordinances na si Consial Benito Regundula. Sa programa tinawan doon ang pagkakaigwanin na pagtatarabangan, paglalapigot kan lokal na gobyerno kan banwaan, security forces as in community leaders, tangani man na digdi pa kusugun ang panghaluyan na katuninungan, siguraduhan ang seguridad asin pakusugod ang pagkakasararukan bilog na banwaan kan Pili Camarines Sur. Apuera sa banwaan kan Pili kabali sa mga naigdeklara bilang mga SIPS ang mga banwaan kan Ocampo, Bunbun, Kabusaw, Gainsa, Kanakman, Kamaligan, pati naman ang banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Nagabus nagpailing nin trayumpo sa pagpapasunod kan mga programang pangkatununungan asin man seguridad. Padagos man ang pagtatarabangan kan grupo kan LGU asin man mga law enforcement agency para man magdanay ang tranquilidad asin karahayan sa bilog na probinsya kan Camarines Sur sa paagi man kan liderato ni Gobernador El Rey Villapuerte. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mas maigpit na curfew hours ang ipapasulod kan barangay kan Panikwason kasulod man kan pagkakagadan kan sarong sinasabing 18 anyos na minor de edad o 18 anyos na daraga na nagbunganin matinding takot sin pagkakaigwa nin kaandalan sa laduman kan komunidad. Basa duman kay Barangay Kapitan Domingo Ramos, haloy na subuot na nagdadanay ang curfew sa nasambit ng lugar orog na para man sa mga minor de edad. Antis pamad na masupil alas 10 nin pagkabanggi. Digdi pinagsisitana kan mga opisyal asin mga barangay tanod ang mga jóvenes na nasa tinampu na mayo manin importanteng katuyuhan para man na mga nagi-istambay lang sa luwas. Sering man ninuli man ka na nangyaring krimen, mas lalo pa daninda nahihigpitan ang presensya kan pagbabantay sa sendang barangay urog na kun banggi. Tinawan doon ni Ramos na obhato ka na sambit ng konseyo na masiguro na dai na mauutro ang araw kaning mga klase nin insidente. Abo na ninda na may iba pang maging biktima kaya preparado sindang magsagibo kan mga istriktong mga lakdang para man sa kaligtasan kan sa indang mga residentes. Apuera sa curfew, tututukan man kan barangay ang problema mapadapit man sa street lights. Sigun pa man kiramos nagkapirang ilaw sa parte kan tinampo ang tuyo nagadanon ka na mga pasaway nin hulita hababa lang ana sweets asin na madaling maabot. Kinakaibuan subot ining pakarayon tangani man na magdanay na maliwanag asin ligtas ang kapalibutan orog na kun banggi. Padagos ang koordinasyon kan barangay sa mga autoridad tanganing maparikas ang investigasyon asin masiguro ang seguridad kan mga residente sa barangay kan Panikwason. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal.
Duwa nga aldaw na seminar mapadapit man sa formulation of the Barangay Development Plan and pinagapanginutan ni Mayor BGH Oribata kanda barangay kanda o kana banwaan kana Ragay Camarines kaibanan digdi iyuan mga barangay peace and order and public safety plan asin man barangay anti-drug plan of action bad pa kung sa ina digdi liwat na tinawan doon kan alkaldi asin pinatunayan ana pangako sa mga mas ligtas asin mas maasenso na parti mismo kanda banwaan kan Ragay Camarines apwara kanda temporaryong pagkakaigwanin aktibong partisipasyon kan mga barangay official asin na marhay na paggabay sa paagiman ni Engineer Jerwin Nubio ang DILG Cluster Head First District sa dagos-dagos na paghiro ang pahayag kan alkaldiya digdi makukua anda tuninong na parte kan kamugtakan asinda maray na seguridad kana banwaan kan Ragay Camarines isinusulong ni Mayor BGH sa Oribata kana banwaan kan Ragay Camarines an katuninunga na sa kapalibutan kanda banwaan kan Ragay tanganing digdi matuninong na makapagbuhay an mga residente sering man kun matuninong an banwaan kan Ragay iyon ni ang magiging dalan sa padagos na pag-asenso kan sinambit ng banwaan. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal bilang sarong alkalde kan banwaan kan Ragay Camarines obheto kaniya napadagos na isulong ana advokasya para man sa gender equality asin man inclusive governance sa panginginot iyan ni Mayor BGH sa Oribata nagpartisipara ana mga representante asin man mga empleyado ka na LGU duman sa banwaan kan Ragay sa sinasabing gender sensitivity training and orientation on the laws on women's and children na may timang We for Gender Equality Inclusive Resilience Society. Ang programang ini sarong importanteng lakdang pasiring sa mas makabuluhan asin na pantay na komunidad sarong komunidad kung sain ang kada saro igwanin boses importansya asin man pagpapalaga siring man pagkakataon sa padagos na liderato ni Mayor Oribata isinusulong kani ang sarong better, greater and happier Ragay na kung sain nagmamalasakit, nagtataunin respeto, nagtutulak nin dignidad para sa gabus na mga namamanwaan duman sa parti mismo kan banwaan kan Ragay Camarines Sur. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal sa banwaan man giraray kan Ragay Camarines Sur maabot sa 103 mga Facer folks ana natawanin na benepisyo kan lokal na gobyerno kan banwaan kan Ragay Camarines Sur sa paagi maniyad ni Mayor BGH sa Oribata ini bilang pagtaunin importansya kana sa iyang liderato sa mga parasira para man maiangat ana sa indang kabuhayan sarong dakulang onra na matabangan kan lokal na gobyerno kan banwaan kan Ragay Camarines Sur sa paagi ni Mayor BGH sa Oribata ang mga fishing equipment nets asin man lines sa aabuton sa 103 mga parasira na benepisyaryo sa nasambit ng banwaan bilang tabang para man sa indang kabuhayan taos puso man na pinasalamatan ni Mayor Oribata si Governor Elry Villafuerte kan na probinsya ng Camarines Sur asin man si Congressman Oribata ninuli man kan na padagos na pagtaunin tabang kan na mga iniya sa mga itinutulod na mga programa kan alkalde kan banwaan kan Ragay Camarines Sur ninhuli kan nasambit na nga bagay maugma ang mga parauma sa o ang mga parasira sa parte mismo kan banwaan kan Ragay Camarines Sur matapos na maresibinindaan na biyaya na itinaog gikan mismo
kay Mayor Horibata para mada sa parte kan sa indang hanap buhay urual daw sa paagi nin pagsisira. Ang atugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis yaon man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang ako si Junel Cuba mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos basta bareta sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado.